May buhay pa dyan! Lakasan mo ang loob mo! Kailangan mabuhay ka! Nasaan ka? Naririnig mo ba ako? Nakita ko ng kamay mo! Sandali lang! Ililigtas kita! Sandali na lang! May tao sa ilalim! Tulungan niyo akong ilabas siya! Tulungan natin! Okay, 1, 2, 3! Sumatay ako! Isa pa! Isa pa! Tumigil ka na! Teka. Bukayin natin siya. Konkreto yun, hindi natin kaya! Pero kailangan natin siyang tulungan. Ito. Ito ang tsinelas niya. Nandun siya. Nakita ko buhay pa siya. Kasama lang natin ang taong yun kanina. Alam ko, pero imposible Nandun sinasabi siya! mo! Nakita ko siya. Buhay pa. Kitang-kita ko siya kanina. Buhay pa. Gumising ka na sa katotohanan! Mahal ka ba yung hukayin? Kahit maaaring patay na siya bago pa natin siyang mailabas? Ano ang asawa ko? Paano kung mamatay sila habang hinuhukay mo yan? Dr. Lee, malubhang kondisyon ng asawa niya. Sige na, tulungan niyo ako. Kailangan ilabas natin siya doon. Bilis! Sige na! Dali! Puminahon ka nga, Dr. Lee! Ang kambal at iba pang pasyente. Hayaan mo ba sila mamatay pagkatapos ng lahat? Hindi ba ikaw rin na nagsabi na iwanan ng mga malubha? Kahit na masakit sa kalooban, wala na tayong magagawa. Tanggapin mo na yun. Ambal ko. Hindi na nila masisilayan ang mukha ng kanilang mama. Nakikiusap ako.
sige po, okay. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Dali niyo, kumilos na kayo! Huwag ko kayo mag-alala, ililigtas namin siya. Kerwin siya! Yes, sir! Harold, tulungan mo si Kerwin. Opo. Nasa loob ang baby ko Sige ho, sige ho. Nasa loob ang apo niyo. Huwag kayo mag-alala, ililigtas Pakiusap, namin siya. iligtas niyo yung baby Lumayo ko. kayo dito, delikado! Ano na? Hindi ba buksan na main door? Dito na lang sa labas. Diyan lang kayo, Macy's. Harold, lumapit kayo dito sa may pinto! Oo, nandito Sir, pakiusap, sir. Hoy, Kerwin! Nakita niyo na ba? Nakita na namin! Hawak na namin, sir! Nakita na raw. Pakiusap po ako. Iligtas niyo yung baby ko. Ay, nako. Siya na ba yun? Baby ko. Oh, baby ko. Isang tuta lang yun. Halika na, baby. Oh, baby ko. Kawawa naman. Buhay ang baby ko. Ay, Diyos ko, salamat. Ang ganda naman pala ng pangalan niya eh. Sige po, ligtas na po ang baby niyo. Mababaliw talaga ako. Ay, naku, mababaliw ako sa trabahong to. Iisipin mo bang aso yung baby niya? Pagkakita ko nga, nagulat ako eh. Tawa ka ng tawa. Naku, tumigil ka nga nakakatawa mo. Kailan darating dito mga heavy equipment? Hindi kami makaraan kasi maraming nakaharang. Paano kami magre-rescue kung wala kaming gamit? Wait, kung talagang kailangan, tawagan mo sila. Paano ko sila makukontak? Eh walang transceiver sa City Hall. Bagsak lahat ng linya. Magantay na lang muna kayo. O sige, isa pa, malapit kami sa Hangang Miray Hospital. Anong gagawin namin sa mga pasyente? Oh, ang sabi, nag-collapse na yon. Nag-collapse ang Hangang Miray? Oh, ilipat nyo na lang yung mga pasyente sa Hanso Malapit Hospital. na mawala ng charge ng radyo ko. Nawasak ang fire station at wala akong lugar para mag-charge. Ano bang malapit dito para mag-charge ako? Umanap ka na lang dyan na may kuryente. Kailangan, bukas lagi yung communication natin. Hoy, niloloko mo ba ako? Saan nga? Kaya nga ako nagtatanong eh. Control? Hello? Hello? Pag-isit! One, two, three. Doon sa taas. Subukan natin. Dahan-dahan lang po. Baby boy, makakaalis na tayo rito.
Magpakatatag ka, ha? Kasya ba ang crudo natin? Hindi ko alam. Ang fuel gauge kaya. Nasaan ba dito? Ah, Bakit? nasa to na lang siya. Hindi ko alam kung saan tayo abutin ito. Hindi kasi ako mandaragat. Ibig mo sabihin, pwede tayong tumirik sa gitna. Hindi ko alam. Kung ganun, bahala na kung saan tayo umabot. Inumin mo muna to. Kailangan kasi may laman ang tiyan mo para hindi ka naman manghina ng husto. Maraming salamat. Walang anuman yun. Magpalakas ka, ha? Gusto ko rin magpasalamat sa'yo at pumayag kang tulungan ka namin. Dahil mabait ka, bibigyan kita nito. Bakit ganyan ka? Ay, kaya pala hindi ako makatulog eh. Dok, patulong po! Dok, tulungan niyo po ang asawa ko! Ay, naku. Hindi kasi panganakan ng ospital namin kaya hindi ko matutulungan ng asawa mo. Ha? Wala kasing doktor na obigahin dito. Mabuti pa sa University Hospital kayo pumunta. Malapit lang yun dito. Ano bang sinabi mo? 3,000 robotic surgery ang nagawa nyo na. May CT scan, MRI at nagyayabang kayong high-tech ang mga gamit nyo. Tapos ngayon, sasabihin mo hindi kayo nagpapaanak Kasi dito. nga eh, dalubhasa kami sa ibang bagay at hindi sa pagpapaanak. Sumasakit ang tiyan ko. Lalabas na yata ang Ay, naku, muna. Kahit isang minuto lang pagitan ng paghilab, hindi pa lalabas ang bata. Ay, sige, may gagawin Dok! ako eh. Dok! Teka lang! Sa tingin mo ba hindi namin sinubukan? Naputol ang tulay kaya hindi kami nakatuloy doon! Ano ba kailan ko sa inyo? Hindi nga kami panganakan at wala nang dugo dito sa ospital. Doktor, kung asawa mo yun, anong gagawin mo? Sino ba nagsabi ngayon makakanak ang asawa mo? At bakit ba akong kinukulit mo? Doktor ka ba talaga, ha? Ano? Ang dapat sa'yo, Dapat pinapatay! mo, kahit ako nga hindi ko alam ang nangyari sa asawa ko ngayon. Wala kang pula ka! Bakit mo ko sinunto? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Halika, dali! Bitiwan niyo ako! Papatayin ka yan! Halika dito! Ano? Ang CT scan, MRI, at halos lahat ng mga gamit natin dito hindi gumagana. Buti na lang itong ultrasound pwede pa. Wala akong nakikita ng pagdudugo sa loob. Wala rin tubig sa dalawang baga niya, hindi ba? Ang vitals. Okay naman lahat. Okay naman ang spleen, pati na rin ang kidneys. Mamaya i-ultrasound niyo ulit siya at baka kusa na siyang gagaling. Sige po, oobserbahan ko po siya. Ano ba yan? Ilang beses mo na bang ginawa to? Hindi mo ba nakita na inayos ko na yan alphabetically? Pasensya ka na, ha?
Ako na lang mag-aayos ito. Kumuha ka na lang nga ng mga kumot dun sa linen room. Wala kasing magamit dito. Trabaho ng mga aid yun ah. Di mo ba nakikita busy kaming lahat dito? O sige. Kasalanan ko ba nahulog yung charts? Pwede namang hindi sumigaw. Nakakainis ang ugali niya. Nursing aid ba ako rito? Ang totoo niyan, isa akong intern. Pero bakit kailangan kong gawin lahat ng trabaho? Ay, talaga naman. Ay, salamat. Hindi ka dapat nagpapadala sa stress. Teka, ito. Salamat. Ay, para sa psychological health mo, kailangan mo ilabas ang stress mo. Yun din ang gagawin ko kaya ako nandito. Pinakukuha rin kayo ng mga kumot? Ay, nakakatawa naman yun. Hindi yun. Mga dressing ang pinakukuha niya sa akin. Pareho lang naman yun. Nagpapasalamat ako kahit paano. Kasi bilang psychiatrist, wala naman akong masyadong gagawin sa ngayon. Kung ganun, dapat umuwi ka na. Hindi ka ba nag-aalala sa inyo? Nag-aalala, no? Lalo na sa mama ko. Nasa Amsadong siya. Ilang oras ko kayong lalakarin yun? Amsadong? Malayo nga yun. Hindi ba? Mas mabuting wag na lang ako umalis. Kung malalaman niya naglakad lang ako, mag-aalala lang si mama na husto sa akin. Mas mabuti nga rito sa ospital. Kahit papaano may tubig at kuryente dito. Gusto mo bang tulungan kita? Sige. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Nandito ako. Nandito ako. Doktor? Okay ka lang ba? Oo. Iba na ang itsura ngayon ng Han River, hindi ba? Ang naalala kong Han River, yung lugar kung saan pinatutugtog yung national anthem. At dito ginaganap yung fireworks display. Pero ngayon, parang yung Han River noong panahon ng Korean War. Kalimutan mo ng Han River. Hindi ko alam kung kaya ko yun. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun. Kakayanin ba natin silang dalhin sa Hanso University Hospital? Posible. Ano na? Sa Mire Hospital tayo pupunta. Pero wala rin silang incubator doon, di ba? Matatag sa lindol yun at may generator sila kaya siguradong may kuryente doon. Pwede nating mapakinabangan yun. Narinig ko nga nandun lahat ng pinakamagagandang gamit ng isang ospital. Wala tayong magagawa. Kundi ang pumunta sa pinakamalapit na ospital. Dr. Lee! Kailangan ka dito, dali! Parang hindi maganda lagay ng mama na kambal! Nashock siya mula sa venous hemorrhage. Dagdagan ng drips niya. Wala na tayo. Naubusan na ba tayo niyan? Ano pa ba talaga ang meron tayo? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Pwisit! 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 Anong gagawin ko? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Wala ka man lang iniwan sa amin! Ha? Ang mga taong to! Gusto mo bang mamatay na lang silang lahat dito? Ganun ba?
Dr. Lee. Sabi mo may tiwala ka sa akin. Kaya ka nagpatuloy magtrabaho sa Hanggang Mireille Hospital. Nagpapatuloy ako sa ginagawa natin kasi may tiwala ako sa'yo. Lahat kami sa'yo nagtitiwala ngayon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi gusto kong patuloy na magtiwala sa'yo. Ikaw, Public Safety and Security Minister, magsalita ka. Hindi ba trabaho mo ang disaster control? Hindi po namin inaasahan ang ganitong kalubhang kalamidad. Unti-unti po namin maibibigay ang aming report. Sa infrastructure, ano masasabi mo? Yes, Mr. President. Ayon sa batas, ang ating seismic design, hanggang magnitude 4 lang ang kakayanin ng mga nakatayong building. Sa nangyari ngayon, umabot ng magnitude 6.5 na ang hindi natin inasahan. Relief operation ang mas importante, Mr. President, kaya... wala pong minister sa ngayon. Kaya sa palagay namin, ang Minister of Public Safety ang dapat na... Tama na yan! Pakiusap sa inyo! Huwag na kayo magturuan sa isa't isa! May disaster manual ba tayo sa ganito? Bakit lagi na lang tayo nakakapa sa mga ganitong panahon? Paulit-ulit na lang tayong ganito! Wala talagang mangyayari sa ating bansa kung hihintayin ko kayo kung anong gagawin. Magbubukas tayo ng hotline para sa mga tao. Pasukin mo na siya. Pala niya si James. Alam na ba? Mga experience yan eh. 4 na public hearing sa may kinalaman sa lindol, 14 na mga proposal at 8 mga batas. Hindi ba't mas dalubhasa siya kaysa sa inyo lahat dito? Ipagpaumanhin nyo sa mga dalubhasa rito. Simula sa araw na ito, itinatalaga ko si James Go bilang Chief in Charge. Ang mabuting gawin nyo ngayon, makinig kayo mabuti sa mga sasabihin ni Chief James Go. Bilang Special Chief, ito ang unang order na i-issue ko ngayon. May kinalaman ang order na ito sa pagpapadala ng medical personnel doon sa Yongguang District. Hoy, bilisan mo. Kailangan na ng tulong. Paano na Sige, tawagin ko si Doc. Kaya. Paparating na naman ang dagdag na sakit ng ulo. Sensya ka na ha. Ang totoo niyan, hindi na kami tumatanggap ng mga pasyente. Tumuloy na lang kayo sa ER at maghintay kayo ng mga doktor doon. Pasensya na kayo. Napakahalaga ng oras para sa mga pasyenteng to, sir. Ay, tumuloy na lang kayo sa ER. Yun kasi ang hospital policy. Pero bakit? Sinasara niyo ang ospital. Eh kasi kulang na kami sa tao. Wala na rin kami mga kwarto kaya kailangan namin magsara. Isa kayong ospital, pero bakit? Nandyan ba si Director? Ano? Mag-isa lang ba siya? Hindi po. May kasama siya mga pasyente. Secretary Lim, makinig ka mabuti. Yung isang yon, yung pasyenteng lalaki na nasa kama, siya lang ang pasyenteng tatanggapin natin. Sige po. Kunin mo ang pasyenteng yon. Tapos isara mo na ang ospital.
Director, bakit hindi kayo tumatanggap ng mga pasyente? Paano kami tatanggap kung hindi gumagana ng maayos ang ospital? Yung lalaki na kaiga, tatanggapin namin. Anong ibig niyo sabihin? Mamamatay na lang ba sakali yung iba? Umanap kayo ng ibang ospital. Hindi na namin kaya magdagdag pa ng pasyente. Collapse na ang hanggang Mire Hospital. Sa tingin niyo, ilan pang ospital ang natitirang buo ngayon sa buong Seoul? Problema na yun ng mga public hospitals. Private ang ospital na ito. Kaya pwede kami tumanggi. Director, ang ospital, kailangan nating buksan. Okay ka lang ba? Magnitude 6.5 na lindo lang nangyari. Kailangan nating buksan ang ospital. Yun ang dapat nating gawin. Chief Kang, mabuti pa doon tayo mag-usap sa ibang lugar. Ang pasyenteng yon, ilipat yung agad sa ICU. Secretary Lim, bukod sa kanya, huwag mo silang papayagang kumilis nito. Naintindihan mo? Opo. Dali, ilipat na siya. Magnitude 6.5 na lindo lang tumama sa Seoul. Napakalakas nun upang maparelisa ang buong bansa. Isa tong trahedya. Ang mga building na hindi naapektuhan. Mas kakaunti kaysa sa mga nag-collapse. Dapat lang na huwag nating buksan ang ospital sa ngayon. Walang magagawa ang ospital pagdating sa ganito kalaking kalamidad. Kahit pa na bumagsak ang reputasyon natin dahil sa balitang may inayuan tayong pasyente. Pag inayuan niyo muli ang mga pasyente sa ngayon, mas pagkakaguluhan tayo ng media at magiging headline ulit tayo dahil sa gagawin niyong yun. Anong gusto mong mangyari? Sa ngayon, ang mga pasyente ang pumupunta rito. Pero pag dumating ang rescue team dala ang mga pasyenteng kritikal ang lagay, kailangan mabakante ang ibang kwarto. Anong ibig mo sabihin doon? Tumanggap na mga pasyenteng hindi natin alam kung mabubuhay pa at paalisin ang dating mga pasyente dito? Paano mo masisigurong kaligtasan nila? Yung mga pasyenteng pwede nang i-discharge mo na ang paalisin natin dito. At kung kulang pa yon, ang mga may cancer. At yung nasa internal medicine. Walang katuturan yung mga sinasabi mo! Dapat pag-aralan muna natin ang sitwasyon. Tumigil na nga kayong dalawa. Ngayon pa ba ang panahon para magtalo tungkol dyan? Pag-usapan natin itong mabuti para magkaintindihan tayo. Yung CT scan at MRI hindi gumagana. At ang staff natin ngayon wala pang 10%. Hindi rin magtatagal ang stock natin sa dugo. Kulang na rin ang iba pang supplies para magamit natin. Ang mga pasyente sa loob at labas ng ospital, lalo silang malalagay sa panganib. Hindi natin yung kakayanin. Kung isasara natin to ngayon, babagsak lalo ang reputasyon ng Mire Hospital na itinayo natin. Tinayo ba ito mula sa emergency room? Cancer at Spine Center ang nag-angat sa Mire Hospital. Kung palalabasin natin sila ngayon, siguradong hindi nila tayo titigilan. Hindi lang reklamo at demanda mula sa ibang pasyente, pati na rin demanda ng mga trauma patients. Ito ang magbibigay ng problema sa ospital. Teka, sandali. Sandali lang, ha? Director Park, dapat isara natin ang ospital. Pabayaan nating bukas. Ingat natin gagawin. Ha? Ano? Kaunti lang naman para walang masabi ang media sa atin. Diba? Gawin mo na. Wala akong pakialam. Kahit sino ka, kailangan mong mabuhay. At ang pasyenteng nagdala ng ambulance para lang sa'yo. Sana wag mo siyang kalimutan. Kahit na para sa kanya lang. Magpatuloy kang mabuhay. Pakipirmahan po ito at ibalik sa akin. Dahil sa limitadong emergency first aid sa sitwasyon natin sa nangyayari ngayon, Basa lang po. kahit anuman ang resulta na may dudulot ito sa pasyente, hindi mananagot ang Mire sa kahit na anumang mangyari sa pasyente. Pakipirmahan. Kung wala ang consent ng pasyente o guardian sa mga kondisyong ito, may karapatan ng Mire na tumanggi na magbigay ng lunas. Chief Kang at Professor Han, kailangan sunodin kayong dalawa. Kung walang regulasyon, babagsak ang sistema at magkakolaps ang ospital.
Okay po, sir. Ang pasyenteng walang malay na nasa stretcher. Ay mamamatay. Hindi man lang sila tinitignan ng doktor. Kahit na may batas para sa mga emergency treatments, iniiwasan nilang mademanda sila kaya ginagawa nila to. Dr. Harvey Lee. Dr. Harvey, hindi ka na kailangan pumirma. At kayong lahat na narito, huwag na rin kayong pumirma. Ang Mire Hospital, hindi kayo kayang tanggapin lahat dito. Hindi na siya konektado sa ospital na ito. Kahit na ang treatment na ginawa niya ay ayon sa standards at policies ng Mire Hospital, wala kaming paraan para kumpirmahin yon. Para hingin sa Mire na akuin ang responsibilidad. Kahit hindi namin alam ang ginawa niyang procedure, masyadong delikado para sa amin yon. Di na lang siya magpasalamat at niligtas niya yung mga tao kahit mapanganib sa daan. Nakakatawa naman siya. At isa pa, ang bigyan ng kwarto ang mga pasyenteng nasa coma. Hindi namin kaya yun. At yun, wala kami incubator para sa mga sanggol na premature. Bukod doon, ang doktor na nagpaanak ay hindi isang tunay na OB-GYN. Hindi namin responsibilidad yan. Director Park, isang emergency po yan. Kung pwede, tignan niyo po Marami kang muna. lakas para makarating ka rito mula hangang Mire, tama? Huwag mong sayangin ang oras. Dali mo sila sa ibang ospital. Sandali lang po, Director. Tulungan niyo naman po kami. Grabe naman to si Kapapanganak lang niya't hindi pa kumakain. Hahayaan niyo na lang ba siyang mamatay? Sa ibang ospital kayo pumunta. Matutulungan siya doon. Gagawin ko po lahat ng gusto niyo. Nakikiusap ako sa inyo, Director. Sir! Sige po, Mr. Director! Umalis na po kayo. Nakikiusap ako! Tama na yan, sir. Tama na. Itong taon kami naghintay para magkaanak. Naghihina ng asawa ko. Pumayag na kayo. Manager Hindi Park, kami siguro alis yung mga dito. alis ang mga yan. Hindi kami alis dito! Tama na! Hindi kami alis dito! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Ano ba? Lala ka sa Oh, ingat lang kayo sa ginagawa nyo, ha? Sabi, mag-ingat kayo sa ginagawa nyo. Pakiusap! Hindi kami alis dito! Ay, awa! Hayaan nyo! Harold! Babagsak na! Ilang! Mag-concentrate ka nga. May problema ka ba? Ang mama ko. Sa palagay ko kasi patay na siya. Ano? Ano yung ginagawa mo? Lahat ng kasama ko. Nagtiwala sila at sumama sa akin dito. Yung nanganak nagkaroon na siya ng hemorrhagic shock. At yun namang kambal, mahirap i-regulate ang temperature nila. Mamamatay sila pag hindi sila makonfine. Kaya nakikiusap ako. Pumayag na kayong asikasuhin ko ang mga pasyente ko. Hindi ko na ulit lalabagin ang lahat ng gusto niyo. Nakikiusap ako. Hindi ko kagustuhan yun. Yun ang policy ng ospital. Director, maraming buhay ang hindi mapoprotektahan. Kung pahaalisin niyo ang mga pasyente, wala na kaming pag-asang mabuhay pa. Director, kulang ang tao natin sa ER. Dito sa buong Mire.
Wala tayong doktor na may experience tulad ng kay Dr. Harvey. Malaking tulong siya sa atin. Baka maging problema din siya sa atin. Kung ganoon, magiging responsibilidad ko siya. Siya na rin naman ang nagsabi. Hindi siya lalabag sa gusto niyo. Maraming tao ang nakatingin sa atin. Pag hindi natin tatanggapin ang mag-iina, malaking pintas yun para sa atin. Ang mabuti pa, ibigay na natin kay Dr. Lee ang responsibilidad. Sa tingin ko, yun ang mas magandang gawin. Dahil sa pakiusap ni Chief Kang, tatanggapin na namin yun ang anak. Ayun, ang anak lang. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Yung asawa at ikaw, Dr. Lee, sumama kayo sa akin. Ha? General Affairs Chief, sumama ka na rin. Yan nasa harap mo. Nakasulat dyan kung sakaling magkakakomplikasyon, panghihina o mamamatay na mangyari sa mag-iina mo. Hindi yun magiging responsibilidad ng Mire Hospital. Naintindihan mo ba? Opo. Yung incubator, wala kami dito. Ganon din ang isang OB-GYN. Kaya wala kami magagawa ron. Sige po, okay po sa akin. Secretary Lim? Opo, Director. Ikaw, dito ka pipirma. Doc, ito naman po para sa'yo. Isang kontrata yan. Ikaw ang magiging responsable sa mga pasyenteng dinala mo kung may mangyaring hindi maganda sa kanila. At hindi ang Mire Hospital. Ayaw naming magdemanda kung sakali. Dr. Lee, yun nga palang ipinangako mo kanina sa akin. Huwag mong kalilimutan. Hindi ko akalain na gagawin mo yan. Ang lumuhod sa kanila. Wala akong pakialam sa iniisip mo. Pero ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang doktor. Ano? Kung bilang doktor wala akong magagawa at ang pagload ko ang makakapagligtas sa kanila, hindi ko kinahihiya yun. Para tratuhing walang kwenta ang isang pasyente, paalisin sila. O wag silang bigyan ng pag-asa ang mas nakakahiyang gawin. Mo! Kaya ka ba nagagalit ngayon? Kasi alam mong mali ang ginagawa mo? Wala akong pakialam sa gusto mong gawin. Gumagawa rin ako ng desisyon base sa ikabubuti ng pasyente ko. Tigilan nyo na yan. Nagtrabaho ka mabuti, Dr. Lee. Sa tingin ko ikaw ang dapat nagtrabaho ng mabuti, Chief Kang. Sabi mo nga nakakaawa pag umulit ang trahedya. Hindi ba ikaw ang may ginagawang research? O sinabi mo lang yun? Sa akin mo ba binabaling ang galit mo, ha? Gusto ko lang malaman kung sa ganitong pagkakataon may nagiging bayani pa. Hintayin na lang natin si Director. May kailangan tayong pag-usapan. Dr. Lee! Dr. Harvey Lee! Oh, Julia, bakit? Ang mama mo, hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Oo nga, si Mama. Puno kasi ngayon ang lahat ng kwarto dito sa ospital. Kami na magbabantay sa kanya dito. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? Patingin nga ng likod mo, baka tinubuhan ka ng pakpak. Huwag mo nga ako niloloko dyan. Si Papa!
Ikaw lang ang makakagawa nun. Sige, gagawin ko makakaya ko. Kahit anong mangyari, ililigtas ko ang mama mo. Akong bahala sa kanya. Harvey! Harvey, gumising ka! Bakit hindi pa rin siya nagigising? Gigising din siya. Nahigit 1 buwan na mula nang maoperahan siya. Isa itong malpractice. Hindi ba? Paliwanag mo sa akin kung bakit ganyan si Mama. At si Papa. Wala na tayong magagawa kasi namatay na siya kagad dun. Pero si Mama, ipaliwanag mo kung bakit ganyan siya samantalang nandito siya sa ospital. William. Oh, bakit? Pasensya ka na at pinahirapan kita. Patawarin mo ako. Ako ang dapat humingi ng tawad. Ang mama mo, mas maganda sana para sa atin kung napagaling ko siya ng husto. Ang totoo niyan, may gusto sana akong itanong sa'yo. Hindi bilang surgeon o guardian niya, pero bilang mga doktor. Okay. Noon bang nasa surgery si Mama? May nangyari bang hindi tama? Anong gusto mong isagot ko sa'yo? Yung totoo. Kung ano talagang nangyari. Buong katotohanan lang ang gusto ko. Narinig mo naman sa conference. Hindi ka ba naniniwala? Hindi. Naniniwala ako sa'yo. Kung wala talaga, edi wala. Naiintindihan naman kita. Pasensya ka na. Sige, magpahinga ka na. Mukhang maputla na yung mukha mo. Mama, dito ka lang muna. Gagamutin ko lang yung ibang pasyente. Director Park, wala kayong dapat alalahanin. Kailangan lang magsara na tayo ngayon. Tatanungin ko lang ang General Affairs Chief. Ano nangyari sa supplies para sa disaster relief natin? Tungkol doon, nung huling meeting sabi ni Director, kailangan nating bawasan ng Usapan budget. natin ang countermeasures, pwede ba? Para sa countermeasures, ang chief ng ER ang tanungin natin. O chief, may countermeasures ka ba? Wala ba? Dapat meron ka nun. Ang countermeasure ko, dapat mas lalo tayong tumanggap ng mga pasyente. Tumanggap pa ng mga pasyente? Pag tumanggap pa tayo ng mga pasyente ngayon, mas madaling mapaparalisa ang Pag ospital. hindi agad dumating ang suporta ng gobyerno, matitigil din ang operasyon natin. Sa ngayon, kung kailangan natin gawin ang lahat, malalaman ng gobyerno na active ang Mireya Hospital. Tungkol sa machine failure at blood shortage, pwede nating sabihin na huli ang suporta ng gobyerno at wala tayong magawa. Ang gobyerno ang magkakaroon ng responsibilidad. Ang sinasabi ko ang problema tungkol sa mga pasyente. Ang pasyenteng nagtitiwala at nakakonfine ngayon dito sa Mireya Hospital. Cancer man o spine disorder, hindi ka mamamatay sa loob ng 2 araw. Kahit pa may kakulangan ang ospital sa gamit, ginawa naman natin ang makakaya natin. Sa paraang ito, lalabas na mga hero tayo. Hero. 2 araw. Chief Kang, confident ka ba? Hindi lang basta confident, pati responsibilidad sa inyo. Opo, kakayanin ko. Chief Kang, Sa isang kondisyon. hindi basta-basta inaako ang responsibilidad. At anong kondisyon? Gusto ko akong magpatakbo ng ospital. Doktor, pasensya na po kayo. Nang dahil sa amin, pati kayo pinapirma. No, kamusta? Dahil sa magkahalong hiya at pasasalamat, hindi ko alam ang sasabihin ko. Makinig kayong mabuti. Kailangan kumilos kayo tumanap ng krudo para sa ferry.
Rudo, Parang signal. ang kambal ninyo. Kailangan makahanap ng incubator para sa kanila. Naintindihan ko. Aalis muna ako para humanap ng krudo. Magiging okay ka lang ba? Papanganib sa labas. Teka muna sandali. Ano bang gagawin? Kailangan sabihin natin sa kanya. Oo nga. Hoy, kayong dalawa. Ano, may problema ba? Sister, Hindi kasi ako familiar sa ospital na to eh. Kung titigil ako rito, baka maging sagabal lang ako. Kaya naisip ko magpaalam na bago umalis. Ako rin. Iniisip ko na rin kasi ang pamilya ko. Paalam na. Sige. dahil ba yan sa nangyayari dito? Basta na lang kayo aalis ng dahil doon? Patak sila ng gagawin nyo. Traidor. Makinig kayong lahat. Ako ang committee chief para sa earthquake measure, Chief Cam. Simula sa mga oras na to, ang Mireya Hospital ay nasa emergency state. At simula sa oras na to, ang operating room, emergency room at ICU, ang mga ito lang ang hindi papatayin ng kuryente. Bukod doon, papatayin ng kuryente sa ibang lugar. Ang nasa operating room lang na elevator ang magagamit. Ginagawa ito para i-conserve ang kuryente at mapahaba ang life support system ng mga critical na pasyente. Ay, parang bumalik tayo sa unang panahon. Isip mo kasi exercise lang to. Lagi ka bang ganyan kapositibo? Bakit anong gusto mo? Yung lagi na lang nagre-reklamo? Ang bata mo para sa ganung bagay. Ikaw rin naman bata ka pa. At isa pa, ang mga nakakalakad ng pasyenteng may cancer at internal disease, ititigil muna ang kanilang treatments mula ngayon. Punta muna ako dito. Sisimula na ang pag-discharge sa kanila. Saan nyo kami gusto pumunta? Ayoko! Hindi kami aalis dito! Isang cancer patient ako. Paano kung kumalat yun? Aakuin mo bang responsibilidad? Ang cancer, hindi agad kumakalat yon. Para mailigtas sa mga taong kailangan agad ng lunas, sila muna ang uunahin ng lahat ng mga doktor at nurse. Kung nakakalakad kayo, madali lang para sa inyo umalis dito. At ikaw rin, mas magiging mabuti yun para sa inyo. Sa tingin mo, hindi ko alam na nagsisinungaling ka lang para mapalis ako rito? Ayoko! Ayoko umalis dito! Doktor, wala ba kayong mga magulang? Pakiusap naman! Dr. Han, sandali lang po. Anong ginagawa mo rito nang walang permiso? Sumusunod sa utos ni Chief Kang, mali ba yun? Mali ba yun? Tama ba ang ginagawa niya? Dahil may naganap na pangyayaring hindi inaasahan sa Seoul. Pinapalis niyo ako? Hindi ako alis dito kahit ikamatay ka pa! Pasensya na po kayo, pero kailangan niyo umalis. Bitawan niyo ako! May usap naman, kailangan natin magtulungan sa ganitong sitwasyon. At sino naman ang tutulong sa amin? Makakatulong ba sa amin ang pagpapalis niyo sa amin? Hindi ako alis dito! Ano? Sagutin niyo ako! Ano? Anong ibig sabihin po niyan? Wala kami magiging responsibilidad. Kailangan po namin ang asawa ko. Wala po kami magagawa. Kailangan namin magdesisyon para sa ikabubuti ng ospital na ito. May magagawa ka ba pag namatay sila? Kaya nga nandito sila para magpagawa. Ano ha? Wala kayong kwentang tao. Liga nga rito! Sasabagin! Buong ospital pinutulan ng kuryente at ICU. Kailangang i-discharge ang mga pasyenteng may internal disease. Ginawa ng ospital ang desisyong yun para mailigtas ang mga taong hindi na makagalaw dahil sa nangyari sa kanila. Buisit! Hindi ibig sabihin, hindi namin naakuin ang responsibilidad. Ang gusto muna namin makatulong kami sa mas nangangailangan. Lahat kaming mga doktor dito. Nangangakong ililigtas sa mga pasyente hanggang kaya namin. Ano gagawin namin? Bakit kayo ganito? Gagawin namin ang lahat na magagawa namin. Magtiwala lang kayo. Totoo ba yung sinabi mo? Ano?
Yung pangakong binitawan mo sa kanila, totoo ba yan? Isa rin akong guardian. Kaya alam ko kung anong nararamdaman ng bawat isa sa kanila. Gusto lang naman nilang marinig mula sa kanilang doktor na hindi sila pababayaan nito. Magulo ang sitwasyon dito ngayon. Wala tayong panlunas para sa kanilang lahat. Kung magpapadalos-dalos ka, alam mo, mas malalagay sa alanganin ang pagiging doktor mo. Nag-aalala ka na ba sa akin? Paalala lang yon. Huwag ka masyado magtitiwala sa kanila. Sa nararamdaman nila ngayon, sa isang iglap pwedeng mapalitan ng galit yon. Alam mo yon, di ba? Dr. Han, hindi ko man gusto pero dahil umabot na sa ganito, sana may pagbabago na magmula sa'yo. Makakaasa ba ako doon? Gagawin ko ang dapat kong gawin. At umaasa rin ako sa iyo, Chief Kang, na ang emergency disaster countermeasure na naisip mo sana magtagumpay. Hindi rin gumagana. Kasi magagamit lang to pag naka-on ang server. Ito na lang po muna ang gamitin nyo. Salamat. Ila O! Halika! Sino to? Louis Song? Kamag-anak mo ba ang pasyenteng to? Opo. Kamag-anak mo? Ganun ba? Nakalagay ang lahat ng records niya dito. Ito yung kay Joel Lim. Nagkaroon siya ng liver resection. Kung aalagaan niyo po siyang mabuti, siguradong wala pong magiging komplikasyon. Nakalagay dito, pwede na siyang ilabas. Kaya i-discharge na natin siya. Aba, sige po. Nandito po ang lahat ng procedure na ginawa. Ito siya. Oo. Opo. Dito po yan, dito po. Saan ko ba yan? Saan ko sa siya? Ito po. Mag-anak po niya ipatong to. Sa inyo, humihingi po kami ng paumanhin. Dalangin kong makauwi kayo ng ligtas. Kasama ang inyong buong pamilya. Kung saan mas ligtas kayo lahat. Pakiusap, mag-iingat kayo. Hindi namin kayo pinapalaya sa ospital na to. Ayan. Ito lang ang paraan para matugunan namin ang pangangailangan ng mga biktima ng nito. Sana po naiintindihan niyo kami. Pakiusap, mag-iingat po kayong lahat. Sa oras na maging maayos na ang lahat. Dalangin namin lahat kayo magagamot ulit sa